Ang programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atalana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po si Jovelyn De Los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung patinikip po ng dibdib ko, unti-unting na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nagpe-faded po siya. Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib, may diabetes, meron pong ulcer, nire-recommend ko po ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. All natural ingredients. Rich in malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, and agaricus mushroom. No sugar added. Available in selected drugstores and groceries nationwide. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix ay mabibili rin sa mga piling tindahan sa Marinduque. Tumawag lamang sa 0908-911-9411 o kaya ay sa 0966-887-3588. Toto Noel Head and Body Relaxation from Japan. Feel better, relieve stress, and pain. Don't forget to relax yourself. For more information and reservation, please contact 0907-452-4687 and 0977-733-9290. Visit also Toto Noel Facebook page at Toto Noel Marinduque. Toto Noel Head and Body Relaxation at Kawit Buwak, Marinduque. Digalitad ba na aklat ang hanap mo? Subukan ang libro ng FNB Educational Incorporated. Para sa karagdagang informasyon, tumawag sa 0923-1853-240 and look for Adrian Rosales. FNB Educational Incorporated, ang publishing house na nagsusupply ng libro mula preschool hanggang senior high school. Aprobado ng DepEd. Align sa K-12. FNB Educational Incorporated. Patre de Luce Special Organic Vinegar, the 17 types of anti-cancer herbals. A lot of people call it a miracle vinegar. Bakit po? Dahil nga po, meron siyang 17 types of anti-cancer herbals na 5 lang po ang pwede kong ibigay. Purong katas ng sariwang insulin plant, purong katas ng luyan dilaw, purong katas ng sariwang mangustin, purong katas ng dahon ng malunggay, at purong katas ng sariwang prutas na guyabano. Kaya nga po, halina po kayo at bumili at magamit nyo at kayo na rin po ang makakapagsabi na talagang epektibo po sa halos lahat ng sakit ng tao. Ang sekreto nga po, inuulit natin, nasa tamang paggamit po. Kinakailangan ko pong kayo makipag-ugnayan sa amin. Ito na po, ang alay ko sa inyo na 9 years kong pinag-aralan. Salamat.
ipinagkikilala ang Boss Herbal Capsule. Ang herbal ay may mga pili at mahalagang sangkap katulad ng okra, saluyot, manaba at panak ginseng. Mga katulong sa mga acidic at may acid reflux, bloating, heartburn, mahinang panunaw, alimuranas, irregular monthly period, may mga cyst o bukol, diarrhea, weak immune system, high blood at diabetes. Mabibili sa mga piling tindahan sa lalawigan ng Marinduque. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa telepono bilang 0945-3045-761. Boss Herbal Capsule, ang bossing na mga herbal, non-therapeutic claim. Do you like the quality materials for your students? Avail the books of F&B Educational Incorporated from preschool up to senior high school. Also available the new learning management system, providing the creative e-learning system. The new system solution for affected schools and students during the ECQ. An ideal system for online or standalone. Benefits of learning management system: centralized learning, active participation, 24/7 access, expanded communication, and timely feedback. 3 key features: content, duration, and convenience. Content with activities and resources, video lectures, group management and multimedia integration, assignment video, workshop, badges, and grades. Also available the web conferencing. Convenience, anytime, anywhere, and any device. Use even new internet connection. F&B LMS mobile application. Use during offline, responsive, and post notification. Features: the administrator account, content library, teachers account, student account, parents account, compatibility, and many other features. For more information and demonstration, please call 0923-1853-240 and look for Mr. Adrian Rosales. Experience the new learning management system for the great student future. The F&B
Educational Incorporated, and the new Learning Management System. Magandang araw po ng Lunes sa ating mga kabayan. Ito po ang ating special edition, no? Special breaking news. Ngayon pong araw po ng Lunes, ika-10 po sa buwan po ng Agosto 2020. At ako po ang inyo pong makakasama ngayong hapon, Adrian Rosales, mula sa silid pambalitaan ng Marinduque News Network. Ayan, sa ating mga kabayan nagtatanong, ano po, medyo inaantabayanan pa po natin ang ating pong Dr. Jerry Caballes, ano po, para po sa konkretong detalye po nitong panibagong nakakalungkot na balitang ito sa ika-10 kaso, panibagong kaso po ng COVID-19 sa ating lalawigan. At talaga pong ito po isang malungkot na balita na may nadagdag na naman, ano? Kani-kani lang po ay kausap po natin si Doc Jerry, pero medyo nagkaroon po yata ng lost communication do sa kanyang linya. Hindi po natin alam kung nasa biyahe pa po siya. Ayan, at hinihintay po natin yung kanya pong tugon. Ay kanina lang po ay kausap pa po natin, pero medyo hindi na po na-contact, ano. So bibigyan po namin kayo ng kaunting impormasyon, ano, dito sa balitang ito. Sa ika-10 panibagong kaso ng COVID-19 dito sa ating lalawigan ng Marinduque, partikular po muli sa bayan po ng Torrijos. Ika-10 po ito na biktima ng COVID-19 o kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan, at ika-6 po sa bayan po ng Torrijos. So dito po sa detalye, ano pong mga kaso dito sa hawak natin na pakipakita nga, Santino. Yan, sa ating COVID-19 updates. As of August 10, 2020. Ayan, kanina na-confirm po yan doon sa official page ng COVID-19 PHO Marinduque. Yan ang panibagong dagdag na kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan, particular sa bayan po ng Torrijos. At naglabas din po ng official na pahayag din ang Facebook page, ano, o ang bayan po ng Torrijos, patungkol nga po sa panibagong kaso po ng COVID-19 sa kanilang bayan, dyan po sa bayan nga ni po ng Torrijos. So total po ang ating pong kaso, pakipakita sa ating technical side. Ayan, at meron na po tayong 8 na naka-recover, ano? Out of 10, meron na po tayong 8 na naka-recover doon po sa mga tinamaan nga po ng COVID-19 sa ating lalawigan. At yung pong ika-9 ay namatay pero hindi po related. Lilinawin po natin, ha. Yung pong namatay na isa po sa biktima ay hindi po related sa COVID-19. Yun po ay dahil siya po ay naging biktima po ng aksidente. Ayan. So may nadagdag na naman pong isa
doon po sa nakaraan po natin na huling kaso, ano po, na isa pong poor o yung pong person na pwede pong bumiyahe, at actually ito po ay may kinalaman po sa isang I think ito po yung sa solar, ano, nasakay po nga ng Cebu Pacific na na-confirm na nag-positive, ano po. Pero kung iwalo na po ito na naka-recover, ay masasabi natin kasama na po ito. Pero sa mga kadagdagan po siguro ay hintayin po natin, try nating kontakin po muli ang hepe po ng Provincial Health Office ng ating pong probinsya, si Doc Jerry Caballes, ano po, sapagkat kanina ay kinokontak po natin. Ayan, talagang hindi na po maka-communicate. Ayan, siguro dahil po kanina ay maaaring nagkaroon po ng emergency meeting, ano po, ang mga opisyalis po ng ating lalawigan. Kayo na po ay talagang haba po ng pag-try po nating makontak, at nung makontak naman natin ay sad to say, naman, medyo naglobat na yata si Doc. Kaya sa lahat po ng ating mga kabayan, habang inaantabayanan po natin ito pong ulat na ito, po official na konfirmasyon ni Doc Jerry bilang hepe po ng Provincial Health Office ng ating pong lalawigan ng Marinduque. Ayan, ay patuloy po nating ipinapaalala, kahit po ang ating pong lalawigan ay nasa lalim po ng MGCQ, consider na new normal, ano po, at medyo maluwag na sa ating probinsya. Ayan, ay lagi po nating ipinapaalala yung pag-iingat, ano, sa ating pong sarili, lalo na po doon sa ating pong paglabas-labas sa ating mga tahanan. At siguro alamin natin kanina kung ito bang panibagong kaso na ito, o mamaya alamin natin, ano, kung ito ba ay ito pong panibagong kaso ba ay dito lang po sa lokal natin, na kumbaga nahawa lang po ba siya sa lokal, o ito po ay galing po o LSI, o galing sa kabila, o umuwi galing po sa kabila o mula sa Kamaynilaan. At yan po ang ating antabayanan maya-maya po, kapag nakapag-communicate na po natin o na-i-connecta na po muli natin ang ating komunikasyon kay Doc Jerry Caballes. Kaya balikan ko po yung po ating paalala, ano po, na sana po ay lagi po nating tatandaan na lagi po tayo mag-asuot ng face mask, ano, kapag tayo po ilalabas ng ating mga bahay, at ganun din yung face shield, ano. At yan po naman ay available na sa iba't ibang mga lugar o tindahan sa ating probinsya. Sapagkat napakahalaga po niyan, ano po, sapagkat hindi nga po natin alam kung yun po bang ating nakakasalamuha, ating nakakaharap. Ayan, pagbili natin sa tindahan, yung palang ating kasalamuha ay carrier, ano. Kaya yan, yung pong paghugas din po ng kamay, at saka syempre po yung pong social distancing ay lagi po nating inapaalala sa ating mga kababayan. At yun din po na actually, yan po ay pinapatupad na ng ating kapulisan, yung pong patungkol nga po sa pag-aangkas. Lalo na po kung hindi po natin hindi asawa o hindi po partner, ano, may nire-required na po yung barrier. Although yan po ay medyo hanggang sa ngayon ay inapagtalunan, o hanggang sa ngayon po ay inapagdiskusyonan. Pero mas mainam na rin po siguro na tayo po sumunod kung talagang hindi maiwasan na tayo po ay mag-angkas, ano? Kaya lagi nating ipinapaalala sa ating mga kababayan na lagi po nating ingatan, siyempre po lagi nating palakasin ang ating katawan, para kung sakasakali nga po na tayo po ay makahalubilo, ano po, ay siyempre may panlaban po tayo, yung ating malusog at malakas na pangatawan. Sinusubukan pa rin po natin kontakin si Doc Jerry. Baka meron ng charge yung kanyang cellphone, ano?
ha? Nagri-ring na po yung cellphone. Ayan, tabayan lang po natin ha, yung pagsagot ni Doc Jerry. Ayan. Ngayon po ay iko-connecta na po natin ang ating pong komunikasyon at ating mga kabayan kay Doc Jerry Caballas. Ano po? Hello Doc Jerry, magandang hapon po. Yes, Opo. Good afternoon, good afternoon. Ayan, at kayo na po naghahintay, kayo na pa po naghahintay yung ating mga kabayan dito nga po sa update at official po na pahayag mula po sa inyong tanggapan patungkol nga po dito sa panibagong kaso po ng COVID-19. Bago pong lahat, Doc, kumusta na po ang ating lalawigan at ang inyo pong pamunuan? Maayos naman tayo, no, sa Provincial Health Office at ang Provincial Government. Patuloy tayong sumusubaybay sa COVID. At ginagawa kung ano man yung dapat gawin, no, ng ating gobyerno as far as the level ng provincial government. Ang tingin ko naman, yung mga municipal governments din ay ginagawa yung kanilang mga tungkulin, no, ng maayos. Kaya ganito tayo sa probinsya. Maayos ang lagay natin, ano, at unfortunately nga lang nagkaroon naman tayo ng positive, pero syempre expected naman yan dahil sa dami ng umuwi, no, ng LSI. Kasi nasa 10,000 plus na tayo eh. Opo. Since na magbukas ulit tayo, no, from the dun sa LSI. Doc, yun pong nakita po namin dito batay sa nilabas ng municipal government po ng Torrijos ay ito pong panibago po na kaso ay doon na naman po sa bayan ng Torrijos. Tama po ba, Doc? Yes. Oo. Lumabas yung resulta kanina. Nalaman namin kanina. Actually, naswab ito nung parang 5, no? Nung 5, dumating dito sa Marinduque. Let me check, para lang accurate tayo. Opo. Yes, Doc. Dumating dito ng address pala. Address po, opo. Ibig sabihin po, Doc, ito po ay LSI. LSI ito, from Las Piñas. Dumating ng address, unfortunately through a ban, a closed ban. So, nagkaroon ng symptoms the following day, August 4. Na-swab namin ng August 5, napadala sa RITM yung specimen kinabukasan at nalaman nga namin yung resulta ngayong kanina, no? So after 4 days dun lumabas yung result. So immediately nag-conduct ang Torrijos actually ng contact tracing. At some of them actually ay ka-isolate na rin. Nung nagkaroon naman ng simptomas yung tao, actually 13-year-old ito, no? Ibig sabihin minor po ito, minor. Minor to, no? At nagkaroon ng symptoms kinabukasan pagdating. So in-isolate kaagad naman ito ng municipal government ng Torrijos. So kaya nakatuto kami doon sa contact tracing during the time ng biyahe niya. Kasi close ban kasi yung sinabihan. So, in other words, lahat ng instruction ko nga dun sa aming PESO ay sabihan lahat. No? Kasi iba't ibang bayan yung mga sakay. So, pinasabihan ko ng lahat at nagawa naman ito ngayong maghapon. At lahat ay gumagalaw na, no? At yung ilan nga ay naka-isolate na rin. Yung mga close contact na to. Ang medyo pangit lang nga na news ay 10 yung nakasakay dun sa van, including yung passenger at saka syempre yung driver, no? Medyo so, marami. Parang siyam ang close contact nito. So ang instruction ko kanina iswab lahat. RT-PCR, tapos immediately dapat lahat nasa health facility isolation hanggat maaari. So, gumagalaw na naman lahat ng municipal health offices, no, na involved dun sa kaso.
So, papadala namin immediately yung swab once na magawa at i-monitor natin ng maayos yung siyam na kasabay ng bata dun sa van at syempre yung ibang contact niya dun sa bahay kung meron. Ang maganda naman ito, yung bata ay immediately nag-develop symptom kinabukasan. So, hindi masyadong nagkalat, no? ng contact. In other words, ibig sabihin, hindi masyadong dumami yung contact sa'yo kasi isang araw nag-develop na siya ng symptoms. At immediately, in-isolate ito ng Municipal Health Office ng Torrijos government. So, Doc, kung ito'y sakay po ng pampublikong sasakyan o ng closed van, yung po bang van ay hindi na uli nakaalis? Kasi kung nakabiyahe na naman yan, kung yung driver po niyan ay direct din po na contact, maaari na hindi sa iniisip natin na ganun ang mangyari. Pero medyo dapat po ay mamonitor din. Yes. Actually, merong resistance ang kaunti yung driver sa totoo lang. Hindi kasi taga rito eh. Hindi taga rito yung driver. So, pinatrace ko ngayong maghapon. It turned out, nakauwi sa isang lugar, no? Hindi Torrijos, kundi actually nakauwi sa isang lugar sa Buenavista. So, pero nakausap na namin siya. At ang sabi nga namin is dapat mag-isolate siya at bumalik dun sa kanyang lugar. Actually, sa totoo lang, ang protocol, no? Kung gagamitin natin yung national government protocol, dapat hindi inaalis yung driver dito. At dito siya magpapalipas noong 14-day quarantine niya. At kung mag-develop ng symptoms ay we will react accordingly, no? Ilipat siya sa hospital kung positive siya, etc. Pero sa ngayon, pinaswab ko na nga rin kahit wala pang sintomas. At ang protocol will tell us na dapat mag-i-stay siya dito in the next 14 days, no? Record from the time noong kinuha namin yung swab, which is August 5. So from August 5, bibilang ka ng 14 days from the time ng August 5, no? Ang simula ng bilang is August 6. So bibilang ka from August 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. August 19 siya matatapos ng quarantine. Kung wala siyang mag-develop siya ng symptoms, pwede na siyang pakawalan actually at reintegrate sa community again the following day. So, madideklara siya as recovered. Kung walang symptoms na madidevelop sa kanya during period ng 14 days, madideklara siyang recovered sa August 20. So kung gano'n, protocol will tell us na dapat doon pa lang siya pakakawalan. Kaya lang, I don't know, binigyan ko ng instruction yung peso ko at dapat gano'n ang mangyari. Okay, so tinawagan namin ang Buenavista Municipal Health Office at pinako-coordinate namin na hanggat maaari na gano'n. Ngayon, kung hindi pumayag, dahil ang balita ko, taga ibang lugar taga Manila actually. Ang unang tanong ko nga is bakit nakabiyahe dito? Diba? So, ang sagot naman sa akin, miyembro siya ng isang grupo ng mga drivers, no? Kasi may mga iba't ibang grupo ng ng mga association ng drivers dito sa Marinduque. So, offshoot din ito because of this incident. Nag-request at nag-usap kami ng PIDOHO, no? At ang gusto rin naman ng DOH Provincial Office, ikausapin na namin ulit, no? Yung mga association. Actually, nakausap na ito ni Governor at mahigpit ang billing ni Gov, no? Na dapat mag-cooperate nga tayong lahat at mag-ingat. So, bubusisin ulit namin yung sitwasyon at alamin, no? Then we will report kay Governor at make the necessary recommendation. Depende kung anong pag-uusap, makahinat na ng pag-uusap doon sa mga association. This is initiated by the provincial DOH Provincial Office, no? So actually ganun din sana ang galaw namin, pero since na
nag-initiate na rin ang DOH, then we might as well combine na lang yung forces namin para ma-emphasize yung need na talagang hindi tayo pwedeng maging complacent dito sa Marinduque. Kasi sayang yung pinaghirapan natin dito yung pinagkakasusan ng mga gobyerno natin, no? Santambak na pera ang pinakawalan natin para maprotektahan lahat, pero sa mga ganitong insidente, unfair naman para sa Marinduque, no? Na kung mangyayari ito. Although hindi ko naman sinisisi, no? Yung driver or yung bata, kasi hindi naman nila gusto din yan, pero we have to have a more mahigpit na mga patakaran, no? Para sa kaayos na rin nating lahat dito. Nga po. So, Doc, ano po ba yung ngayon po kasalukuyang protocol na ibinibigay po para sa kabatiran ng ating mga kababayan? At kasi may mga nagtatanong po, akala ko ba naghigpit na? At ba't mayroon pa rin nakakapasok? Paano po natin ito sasagutin, Doc? Okay, yung mga LSI kasi hindi mo siya pwedeng tigilan, no? Number one point. Kasi policy ng national government At maliwanag naman, in-establish ang national government, kaya hindi pwedeng tumanggi ang mga local government. Otherwise, makakasuhan tayo ng national government. So, may policy ng national government, natatanggapin natin yung LSI, at ginagawa naman natin yun, no? Nagko-comply tayo. Ang pakiusap ni Governor, ang pakiusap ng provincial government natin, through of course, ng ating head ng AITF, si Gov, ay ayusin natin yung mga patakaran para hindi mahirapan yung ating mga health system. Di ba nung una, ang lahat ng biyahe pinapayagan at may mga madaling araw bumabiyahe, may alanganing oras ng gabi. So, pagkasunduan yon through a meeting, at yun naman ay transmit ng maliwanag ng ating mahal na gobernador sa ating mga kababayan at mga authorities sa Talaw-Talaw at saka sa Balanacan, na sana ang biyahe ng LSI ay nakakonfine between 6 a.m. at hanggang yung alas 2 na biyahe. So, naglalagay tayo ng tao sa Talaw-Talaw, naglalagay tayo ng tao sa Balanacan, at ang pinapayagang biyahe ay yung kino-cover namin yung alas 8 ng umaga sa Balanacan hanggang alas 4 para ma-cover yung request ng ating provincial government na ibiyahe lang yung mga LSI, sumakay lang yung mga LSI in other words sa Talaw-Talaw during the biyahe ng alas 6 hanggang alas 2 hanggang alas 11 yata, no? Yung 6 to 11 na biyahe para yung sambot natin sa Balanacan, yung 8 a.m. na pinag-duty ko yung mga tao natin doon, at hanggang alas 4. Ini-extend pa nga namin ng alas 4 kahit alas 2 lang dapat ang dapat na pinatatao natin doon. Nag-extend kami ng another 2 hours to make sure na to give some leeway dun sa delay ng biyahe, no? So, ang usapan natin malinaw. Ang pakiusap ng ating provincial government sa mga may-ari ng barko ay wag nating tanggapin at wag nating paalisin sa Talaw-Talaw yung mga LSI dun sa mga biyahe na alanganin. At ito namang information na ito ay ina-announce natin, ano? Yes, hindi naman ito bago na nag-announce naman ang provincial government office. Nilalagay namin ito sa FB page book ng provincial health office namin. Nag-a-announce ang provincial governor's office. Ang alam ko, kayo sa media tumutulong ng malaki para malaman ng ating mga kababayan. So ginawa naman natin yung dapat. Kaya sana mag-comply naman sana lahat, no? Yes, Doc. Kasi may mga balita kami na may mga paisa-isa na nakakalusot ng biyahe. Yun na po ng after yung nilagay na oras ng ating provincial government. So, yung mga malulusutan tayo nito, nagkataon na ito ay hindi na pick up natin kasi wala nga tayong tao dun sa Balanacan, no? Although, syempre, responsibility pa yan supposedly ng ating kapulisan through the Coast Guard at yung mga tao sa Balanacan ay dapat para mapagaan lahat tayo,
sumunod tayo dun sa patakaran ng provincial government na ang biyahe is during that period lang. At huwag magsakay sa talaw-talaw noong outside the timeline kasi hindi namin mapipick up ng tip yan. Kung pipick upin naman namin yan, di magkatakot na tao na naman ang kailangan mong ilagay sa Balanacan. Mag-duty kami ng 24 hours. Sa totoo lang, pagod na yung mga tao ko. Pagod na rin kami, no? Na pwede namang gawa ng paraan kung makikiisa tayong lahat dito sa Marinduque. Opo. Diba? Cost-effective yun eh. Yun ang pinakang cost-effective eh. So, dapat makisama ang lahat doon. Doc, kasi matinong polisiya yun, no? Doc, tanong din po dito, kung yung biyahe ng barko exclusive para lang po sa mga LSI, ibig sabihin dapat hindi po ito mahaluan ng ibang mga pasahero sapagkat kung sila po ay bababa sila ng van, aakyat sa taas ng barko, kung meron pong iba pang pasahero doon, posible na makontaminate din po yung mga ibang pasahero na hindi LSI. Hindi ko naman sinasabi na exclusive sa LSI yung biyaheng yun. Ang sinasabi namin, para ma-record natin, no, na makuha natin yung record sa Balanacan, dapat lahat ng LSI sumasakay lang dun sa ganong biyahe. Kasi yung ganong time, may tao kami sa Balanacan na kumukuha ng datos, no? At para mamomonitor pagdating sa kanilang lugar ng mga BIHERT at saka ng mga municipal government. Kasi tinutulungan natin ang municipal government eh. Actually, sa totoo lang, walang mandate. Pero siyempre, hindi ko na dapat sasabihin to, hindi namin mandate na magbantay sa Balanacan. Pero minarapat ito ng ating provincial government, the governor, na tulungan natin ang mga municipal governments para dito, para na maingatan natin lahat. Kasi hindi na biro yung pahirap na dinadanas ng buong health system at ng provincial government at municipal governments hindi sa Marinduque. Hindi lang system, yung health system, yung pagod ng mga tao, kundi yung kaperahan, no, na nakukonsumo natin sa COVID-19 na problem. Remember, may iba tayong problem. May problema tayo sa TB, may problema tayo sa AIDS, may problema tayo sa dengue, may problema tayo sa non-communicable diseases, sa mga problema natin sa mga bata at mga nanay, no? Senior citizen, PWDs, at iba't ibang problema na hindi naman pwedeng hihinto tayo sa pag-aaruga dun sa mga ganong problem dahil sa COVID lang. So, dapat makisama tayo dahil hindi habang panahon may pera na itutustos ang national government sa atin, no? At wag naman sana pag napasukan tayo dito ng medyo marami-rami at ang yung virus is magpalipat-lipat at ang paglipat-lipat kasi nagdadala yan ng mutation eh. At pag nag-mutate ang virus, ang tendency lalo siyang bumabagsik. Di ba? Kaya nga di ba sa Europe, ang mutated virus doon mas nakakahawa. Kaya medyo alarmado na ang lahat eh. Kaya nga minamadali na yung vaccine eh. Para yung kasi ang permanent solution. Ang problema natin, being a third world country, syempre, mahuli tayo sa pila. Di ba? Kaya ang estimated natin dito, kung mapapaboran tayo ng Russia, for example, at sana naman, yung gamitin nating vaccine dito, yung pinakamaganda sa Pilipinas. At ang pangako naman nating presidente, idadaan ito sa maayos at masing evaluation ng mga eksperto dito sa ating bansa, no? At makuha natin yung vaccine na yan at naiturok yung pinakamahusay. So, ang estimated actually, ang pinakamadali, no? Na makuha natin yung vaccine is actually end of the year. So, December pa yan. August pa lang ngayon, no? So, September, October, November, December, 4 na buwan pa nating bubunuin yan. At sana during that period, ma-maintain natin yung status ng ating probinsya na ganito. More or less, nagkakaroon tayo ng kaso, pero pa isa-isa,
At ang maganda pang balita, again, yung kaso natin ngayon na nakita, bata, ay mild ang presentation. Clinical presentation niya is still mild. Pero nonetheless, pinakukuha pa rin namin sa Torrijos at dapat mo-confine sa provincial hospital. Kasi yun ang protocol ng Marinduque. Lahat na magpa-positive, kahit na mild, ay nasa kargo at responsibilidad ng provincial hospital. No? So yun ang good news doon. Mild pa rin yung kaso na natitingnan natin. Again, pero siyempre, obserbahan pa rin natin yan. Opo. So, Doc, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan na hindi po nakakaalam, so ngayon ang sistema po na pinapatupad ng ating provincial government, may schedule po ng pagsakay sa barko, ano po, yung ating po mga LSI na umuwi sa Marinduque, para pagdating po ng Balanacan, sila po ay maasistihan ng ating pong provincial government sa pamunuan po ng PHO. So, Doc, saan dumidiretso itong mga LSI? Yung LSI, pag line list lang namin ito, tapos patuka agad sa mga munisipyo, dumidirekta ito sa mga municipal health officer. Okay? Parang ang alam ko, patuloy silang inaasistahan ng municipal government. Sinusundo yung mga walang masakyan. No? In this case, actually, ito ay buwan. So, direkta ito. Ang usapan dito ay dapat yung van ay dinidirekta niya yung mga pasaheros niya, no? Sa mga health unit, sa mga municipal health officers. At ini-screen muna doon for symptoms, ina-evaluate kung pwede siya na mag-quarantine, no? Ng 14 days sa bahay lang, or kailangang i-quarantine siya sa health facility. Bibigyan kita ng magandang example, no? Yes, na ito, good practice ito, na dapat i-emulate sana lahat ng munisipyo ng Marinduque. Ang ginagawa kasi sa Torrijos, lahat ng mga tao nila doon, no, na LSI, ang balita ko ay direkta sa health facility. Walang pinauwi, no? Walang pinauwi sa bahay. Kasi actually, yun yung aming recommendation. Na dapat nasa health facility ito, i-quarantine muna natin ito ng 14 days. Okay? At after 14 days, pakawalan kung walang mga symptoms. At mas makakahinga tayo sa ganong proseso. Pero syempre, iniwan kasi ng provincial government ang decision sa mga municipal mayors, sa mga municipal governments. Of course, through the advice, naman ng mga municipal health officers ng kanyang bayan. At iniwan na pwede namang i-quarantine sa bahay kung hindi kakayanin ng mga quarantine facility ng mga munisipyo, ay evaluate lang ng maayos, at kung ang bahay nila ay may isang separate room na hindi mo na ilalahok yung bakit na LSI sa mga ibang miyembro ng pamilya habang nag-undergo siya ng observation within that 14-day quarantine period, di pinapayagan ng mga municipal health officer ng mga 6 na bayan. No? Pero ang pinakamaganda na ulit ko ay sana lahat ay sa health facility muna. Kaya nga, noong una pa, no, paulit-ulit naming sinasabi, naman in-express din ng ating governor, no, na sana damihan ang mga isolation units sa mga bayan. At hanggat maaari nga, kung kaya ng barangay, ay maglagay na rin sila. Para yung mga tao, yung mga kababayan natin na umuwi, na alam naman natin, lalo na sa mga malalayong lugar, yung ating mga kababayan na hindi masyadong sinuwerte sa buhay, na ang bahay siyempre kapiraso lang at walang pilit-piling room ang mga tao doon, then maasihan nila. At sa halip na i-quarantine sila sa bahay, ay dun sa health facility na papuntahin, no? Dun sa 14-day period na yan. Para ang idea is makuan tayo, maiwasan yung kalat noong virus, kung may dala-dala mang virus yung mga LSI. Because
Po, may nagtatanong din po dito, Doc, sa ating kababayan na kung siya po ay i-isolate doon sa designated isolation area ng isang munisipalidad, sino daw po mag-provide ng kanilang mga pagkain o pangailangan? So, mahirap kong sagutin yan, kasi I do not want to put words to the mouth of people na may responsibilidad at may right na gumawa ng patakaran doon sa kanilang lugar, no? So, ang malinaw sa pulisiya is i-assist natin sila. Pero ang pakiusap namin hanggat maaari is bigyan ng assistance sa mga tao na umuwi, no? Pero syempre, alam din naman natin ay mga munisipyo natin ay limited din yung mga pondo. At yung ginaba na pondo, no, yung unang saltada ng bagsak ng pondo, sa tingin ko ay ubos na sa ngayon. Ewan ko kung magbababa ulit ng funding, sana meron from the national government para magamit sa mga municipal governments natin sa pag-asista doon sa mga tao. Having said that, pag-usapan na lang yan, no? Ang suggestion ko is mag-usap yung barangay, mag-usap yung munisipyo. I think kung hihingan ng tulong ang provincial government, more than willing si Gob na mag-assist sa mga ganong klase ng sitwasyon, ano? At tanungin din yung tao kung may maambag ka ba kahit pa paano dun sa 14-day na isolation. Wag na po tayong magturuan, no? Kasi ang tendency natin is magiging issue na naman yan, tuturo na naman ang gobyerno at sasabihin ay gobyerno pak, no? Although, having said that, responsibilidad. Ako personally, responsibilidad yan ng government. Okay? Pero, having said that also, dapat tinitingnan din naman natin yung kakayahan ng ating mga gobyerno. At kung sa tingin natin ay hindi na talaga kaya, then pag-usapan na lang. Alam mo, sa tingin ko, ang lahat madadaan naman sa usapan eh. At kung lahat ay magiging honest lang, at basta ibigay lang yung dapat ibigay at yung kayang ibigay, no? At kung hindi kaya magsabi, pag-usapan na lang, palagay ko mas aayos yung ating daloy nung pag-uusap at daloy nung ano man yung dapat gawin natin sa sitwasyon na kinakaharap natin sa kasalukuyan, no? Opo. So, ayaw kong sumagot ng kategorikal kasi siyempre iba't iba ang situation ng 6 na munisipyo. May mayaman dyan, may medyo maliit ang pondo, etc. So, ang pakiusap ko lang ay pag-usapan na lang ng lahat. At yung mga pwedeng tumulong, tumulong na lang. Sa halip na bumatikos, no? At sa halip na magngangaw-ngaw tayo, magtulungan na lang. At kung hindi talaga kaya at wala nang magawa, tanggapin yung sitwasyon. Dok, kasi meron ng katulad po na nabanggit po ninyo na meron mga barangay na talagang nag-provide sa tingin ko po personally mas okay po yun kasi mas kung naandun din yung mga loved ones nitong LSI natin kahit pa paano mas malapit na makapagbigay din po sila ng tulong may paabot halimbawa mga personal na pangailangan o pagkain kasi may mga kababayan po tayo nagsasabi na kung sila ilalagay sa isang designated facilities ng isang munisipyo at malayo doon sa barangay nung LSI ay medyo pahirap din po yun doon po sa pamilya nitong mga kababayan natin na kinakailangan na i-isolate. Yes, correct, no? So kaya, di ba, kung mapapansin mo, at day 1 nang lumabas ang national government guideline. Actually, nagulat ako doon nung una, hindi ko maintindihan yung wisdom doon. Kasi ang sabi ko, bakit mo ibibigay sa barangay? Wala namang alam ang barangay sa health, di ba? When I say walang alam, hindi nila kabisado. No? Hindi ko naman tinatawaran yung kakayahan ng barangay. So baka ma-misquote ako So ang ibig ko sabihin, realidad lang tayo. So bakit ilalagay sa barangay kagad-agad? Pero sa ngayon, yun yung nakikita ko yung wisdom nung nag-isip nun. Na dapat, yung mga barangay, dapat nandyan ang mga isolation units sa totoo lang. Para nga ilapit sa mga tahanan nila
yung mga LSI na tulad nung nararanasan natin ngayon. So kumbaga makikita mo yung vision noong nag-akda, noong guideline na yon, no? So ngayon mas naiintindihan ko yung wisdom noong guideline na yon. At sana magsumikap tayo, no? Sa barangay level na maglagay tayo ng mga isolation units. Kasi that's the essence of governance naman, di ba? Di ba? Ang governance is kaya lahat naman tayo, especially yung mga taong pumunta doon sa public service, no? Yung ating mga elected public officials, that would include mga barangay captain, di ba? Nung naghahalala naman, lahat tayo nagsabi, no? Kasama na dyan yung asawa ko, nagsabi tayong lahat, no? Na gagawin nating lahat para sa kapakanan at kabutihan ng ating mga kababayan. So, mag-angkla lang tayo sa prinsipyong yon at gawin natin lahat, then probably wala tayong magiging problema. So, naulit ko, tingnan na lang natin yung problema ng sama-sama, i-evaluate yan, mag-brainstorming tayo, at pagkatapos nun, dapat may solusyon out of the brainstorming. Hindi yung brainstorming tayo ng brainstorming, wala namang solusyon na matino na maihain tayo. So, naulit ko, correct ka, I agree 100% na kung kaya rin lang ng barangay, dapat ang isolation unit sa barangay na. At dapat sinusuportahan ng municipal government ang mga barangay at ang ng provincial government ang mga barangay. At sa tingin ko ginagawa naman nila. No, ginagawa ng municipal government, ginagawa ng provincial government yung necessary support na dapat ibigay, no? Doc, muli ulitin natin ilan po yung ating pong official na talagang nag-positibo po sa ating pong COVID-19 dito sa ating lalawigan? Yes. So, kung ito, pang-ilan na ito? Ito yung pinakabago, no? Opo. So, ito ay 2 weeks from the last case natin. Ang last case po natin, Doc, ay yung pong sumakay po ng Cebu Pacific. Tama po ba? Yes. Opo. Yung sa Aeroplano. No? Opo. So, that was 2 weeks ago. At, kasi araw-araw pinaplat naman namin yan. No? Nakatutok ang provincial government sa trend ng kaso natin. So, may datos kami at naulit ko, even with this case, naulit ko po sa ating mga kababayan na maayos pang Marinduque. Okay? Even with this case. So, wag po tayong magpanic. Walang time na magpanic. Pero ang pakiusap ko din, hindi rin ito time para mag-relax po tayo. Kasi kung minsan, pag nagsasabi kaming maayos, ay naglalabasan ng lahat, walang mga mask, no? Sundin pa rin ho natin yung basic standard. At hanggat maaari nga, in-announce naman namin ito sa isang programa ni Congressman na hanggat maaari, mask plus face shield. Diba? So, para dobleng protection natin. Talagang so, gawin natin yun, hand washing, cough etiquette, mag-disinfect tayo ng mga surfaces, social distancing, huwag lumabas ng hindi kailangan, ingatan yung ating mga senior citizen na nandun na lang sa bahay dapat, at huwag mag-contact ng mga kabataan naman na labas ng labas, no? So, gawin lang natin yun. Palagay ko, lulusot tayo dito sa COVID-19 nang walang masyadong gastos pa. Okay? At yung kaperahan natin ay magamit naman natin sa iba't ibang bagay na nangangailangan din ng atensyon. Kasi hindi pwedeng lahat ng resources mo focus mo sa COVID. Naulit ko nga, tumataas ang kaso natin sa HIV. At yan ay pinipilit naming i-address, no? May tayo sa TB rin. May mga paisa kaming nakikita naman ngayon na dengue. Okay? So, hindi mo pwedeng i-focus lahat ang atensyon mo sa COVID. Dahil mas maraming mamamatay sa atin kung pulos COVID na lang pag-uusapan natin. Opo. So, Doc, para sa kabatiran ng ating mga kababayan,
Yung atin po ngayong nagbabagong positive is 13 years old, ano po, at siya po ay mild. Yes. Opo, mild po yung kanyang symptoms. Opo, at siya po ay nasa isolation area na po ng bayan po ng Torrijos. Yes, at due siya for transfer sa provincial hospital. Opo. At Baka ngayong gabi, ibiyahe siya or the morning tomorrow. Nagkakaproblema na ng kaunti sa sakyan eh. Opo. Doc, paano po yun? Kung siya po yung minor, kinakailangan bang i-assist siya ng kanyang pamilya o immediate family? Ang protocol kasi natin, syempre, is isolation, complete isolation. So, these are situations that would need special attention also. At saka special na galaw, no? So, sabi nga natin, abnormal times ito that would require abnormal responses. So, syempre, although minor yan, na kailangang, syempre, asistahan, ang magiging issue mo dyan is bawal ngang may lumapit dun eh. Diba? Kasi nga, habang ina-isolate natin siya ng 14 days at hanggang gumaling yung bata. So, syempre, habang nasa hospital naman yan ay aasistahan ng mga personnel ng provincial hospital. Ngayon, yung kung may matanda na pwedeng samahan yung minor, wala namang problema yon. Then, basta nasa labas lang siya. Hindi siya pwedeng pumasok doon sa isolation unit. Ayaw nating maulit, di ba yung nangyari nun? May isa tayong pasyente sa Torrijos na sinamahan ng isang tao na ayaw nating maulit yun kasi mali yun. Mali yung ganong patakaran, no? At nag-i-invite ka doon ng hawa. Diba? So, mahigpit yung aking billing kanina na kahit minor ay paliwanag na lang pero pwedeng samahan ng adult pero nasa labas siya. Para kung may mga special need yung bata ay madiscuss dun sa matanda na kamag-anak para kung may kailangang may consent, no? Anything na nangangailangan ng consent mabigyan ng consent yung bata, no? Kung kailangan may sitwasyon na kailangan ng consent. Yun lang naman ang magiging issue dun eh. Opo. So, Doc, thank you po sa inyo pong pagkakataon. I think may marami po kayong kausap din dahil nga dito sa panibagong kasong ito. Doc, siguro bigyan na po namin kayo ng pagkakataon para sa inyo pong iba pang mga mensahe para sa ating mga kabayan na ngayon po ay nakatutok sa Marinduque News at sa Lucky 7 Channel 3. Okay. 3 bagay lang. Una, wag po tayong magpanik. Inuulit ko, yung pong ating kaso ngayon, kahit may kaso tayo, maganda pa po ang profile ng Marinduque. Okay? At yung kaso natin ngayon ay ang clinical course is mild. So, ini-expect namin na same ang clinical course ito tulad ng mga nauna nating mga kaso. Okay? Pangalawa po, ulit-ulit naming nire-remind kayo na patuloy po nating sundin yung ating mga health standards natin na magiging daan para mapanatili natin yung ating sitwasyon dito sa Marinduque na maganda, no? Ano po yun? Number 1, magsuot po tayo ng face mask pag tayo lumalabas ng ating bahay, no? Yung face mask po ay takip yung ilong at yung bibig, okay? Hindi yung face mask na nasa baba, okay? At hanggat maaari, dapat may face shield. Hanggat maaari, no? Kasi para yung mata ay matakpan na rin. Kasi ang entry points ng virus ay bibig, ilong, at saka mata. Okay? Number 2, na health standard is maghugas po tayo frequently ng ating mga kamay, no? Especially pag galing po tayo sa labas at habang tayo nasa labas. Kung wala po tayong, syempre, sa labas tayo, wala tayong hugasan doon, ay magdala po tayo ng alcohol. 65% pataas ay sufficient para ma-disinfect natin ang ating mga kamay at ating mga daladalang mga gamit para hindi natin makuha yung virus sa labas, no? At number 3 is gawin po natin yung so-called physical distancing. Yung 1 meter away
Sa ngayon po, ang pinakang ideal actually ay 2 meters para sigurado tayo, no? 2 meters yung distansya natin. Pang-apat, i-disinfect natin yung ating mga surfaces. At mag-add lang ako doon, protektahan natin yung vulnerable population. Yung mga senior citizen, wag na po nating palabasin yan. At kung mga pangangailangan sila, ay ako ina muna ng mga mas bata. At sila yung lumabas muna. At sila yung maging errand noong mga matatanda natin, no? Para hindi sila mahawa sa labas, no? So gawin po natin yon at palagay ko magpapatuloy yung ganitong situation natin sa Marinduque. Pangatlong bagay na gusto kong panahuli kong pananalita ay wag po kayong mag-alala, ginagawa ng lahat, no? Ang ating pong provincial government, ang ating pong mga municipal governments, yung aning na bayan natin, at ang buong puwersa po ng health system ng Marinduque ay patuloy pong gumagalaw, no? Kahit pagod kami, ay pilit po kaming gumagalaw para sa kaayos at kaprotekta ng ating mga kababayan dito sa Marinduque. At hinihingi lang namin ay ang kooperasyon ng lahat, ano po, para hindi naman masayang ang effort sa mga frontliners. Gayon din po, no? Frontliners, i-include ko dyan yung mga barangay yung mga barangay yung member ng BIHERTS, no? Yung ating pong kapulisan, yung mga tumutulong sa pier natin, no? Yung mga Coast Guard, etc. At yung mga nagbo-volunteer at yung mga tumutulong po ng mga logistical support na patuloy pong nagbibigay sa mga sa health system natin sa buong probinsya, ay nagpapasalamat po kami doon. At sa tulong po ng Diyos, no, sa tulong ng ating buong may kapal, ay alam ko malulusutan natin itong problemang ito. Okay. Thank you po, Doc. At saludo po kami ang pamunuan po ng Marinduque News Network sa inyo pong pamuno sa sa Provincial Health Office, sa lahat po ng inyo po mga kasama. Patuloy po kaming sumasaludo at nawa po patuloy po kayo na maging safe. Ano po, Doc? Thank you, Doc. Okay. God bless you po at stay safe and healthy, Doc. Thank you. Okay po. At yan po ang ating panayam sa ating Provincial Health Officer ng Marinduque, si Doc Jerry Caballes. At yan, konfirmado po na ikasampung kaso ng COVID-19 sa ating probinsya. At doon po sa mga kabubukas lang po ng kailang telebisyon sa Lucky 7 Channel 3 at sa Marinduque News Network, ang ikasampu po ay 13 taong gulang, isang minor dyan po sa Torrijos, at isa pong LSI, ano po. At siya po ay dadalhin mamaya, ano po, kung mai-provide na po yung sasakyan dyan po sa ating provincial hospital. At naisagawa na rin po yung contact tracing doon po sa, I think, siyam na kasama po niyang pasahero doon po sa van na kailan pong sinakyan, at pansampu po yung driver. So yan po yung sinasagawa po ngayon ng ating provincial government sa pangunguna din po ng ating na Dr. Jerry Caballes naman sa PHO. Yan po ay siyempre sa pag-giya po ng ating provincial governor, Pres B. Velasco, ano po. At ganun din sa ating mga kabayan, nagtatanong ba't hindi daw po inabigay yung pong lugar sa Torrijos, ano po. So yan po talaga ay hindi po inabigay sapagkat siyempre po pinoprotektahan din po ano po yung pribasiya o privacy ng pong ating mga kabayan. Kaya sa ating mga kabayan, manapan na tayo po ay o sa halip na tayo po ay magbigay po ng discriminate po natin itong mga LSI. Siyempre, gusto rin po nila umuwi sa ating lalawigan at yan naman po ay pinahintulutan ng ating pamahalaan. Sa halip po nasisihin po natin itong mga kababayan po natin. Wala naman po may gusto na magkaroon po ng COVID, suportahan na lang po natin ng dasal, ano po. So, sabi nga, pasalamat po kita at hindi po tayo yung tinamaan po ng ganyan pong karamdaman. Ipagdasal po natin yung kagalingan physical at siyempre yung emotional, sapagkat yan po ay nakakapagpababa din po minsan ng moral ng atin pong mga kababayan na nakakaranas po ngayon ng karamdaman na yan, ng virus na yan na COVID-19, ano? Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, ano po, na nanonood po ngayon, tayo po ay patuloy po na nagpapaalala
nasundin po natin ang mga pulisiya ng ating pamahalaan, ano po, para po sa ikabubuti din po natin, ano, at iwasan po natin yung pagiging matigas ng ulo. Siguro nanawagan na rin po tayo sa ating mga barangay kasi mas look out po ninyo ang inyong mga lugar. Sa pag-ikot po natin, marami po tayong nakikita na talagang hindi po sumusunod, hindi po nagsusuot ng face mask. Marami pong kabataan, ano po, kaya panawagan natin all barangay captains or barangay kagawad, tanod, ano, ilukot po ninyo sapagkat yung mga minors po natin, yung pang mga minors, ano, ang talagang naan dyan, nakikita ko minsan nag-uumpukan, ano, sa tabi ng highway, wala po mga face mask, ano po, naglalakad po sila. So yun po yung ating pong panawagan, dahil ito nga pong COVID-19, hindi natin alam kung sino po yung carrier po nito, sino po yung meron po nito sa mga panahong ito, ano po, kasi may mga asymptomatic. Kaya siguro sundin po natin ito pong mga protocol gaya po na binanggit ni Doc Jerry, na yung pong pagsusuot ng face mask, ng face shield, ano, at ganun din yung paghuhugas ng kamay, yung social distancing, at mismo yung ating sarili, ano po, ay turuan po natin na kumbaga sumunod dito po sa mga panuntunang ito. Again, recap po tayo. 10 na po ang kumpirmadong COVID-19 na nag-positive sa ating pong lalawigan. Ayan, at yan pong pang-10 ay buhat po sa bayan po ng Torrijos. Ika-10 po sa COVID positive o nag-COVID positive sa ating lalawigan. At ika-6 naman sa bayan po ng Torrijos. Yung 8 po ay naka-recover na. Yung pong isa ay namatay, pero lilinawin natin, hindi po siya namatay dahil sa COVID-19, namatay po siya dahil sa isang motor accident. At ngayon po ay yung panibagong kaso, isang LSI, 13 years old, buhat po sa bayan ng Torrijos, at nakatakda pong dalhin sa ating provincial hospital dahil yan po yung mandato ng ating pamahalaang panglalawigan. So sa lahat po ng mga kabayan natin, manatili pong nakasubaybay sa ating pong mga pag-uulat pa sa nakakaganapan dito sa ating lalawigan, lalo na po sa COVID-19. At yung po mga bagong panuntunan, nabanggit po ni Doc Jerry, na muling pupulungin po ang mga driver po ng mga LSI services, yung mga different transport cooperative, upang pag-usapan ito po mga bagong panuntunan para nga ni po mas makaiwas po tayo sa paglaganap ng COVID-19. At tinagdag din po ni Doc Jerry na hindi lang po COVID-19 ang tinututukan po ngayon. Ano po, sapagkat may mga kaso na naman ng dengue sa ating probinsya. Bukod pa rin po yung pagtutok po sa TV, ano, yung tuberculosis. Hindi po TV na napapanood, ha. At yun din po na pagtaas din po ng kaso ng AIDS. Bakit kaya? So, yan po ang ating pong ulat sa ating mga kababayan. Dito naman po yan sa Marinduque News Network. Panood sa Bayang Broadcast Live dito po sa Marinduque News at sa Lucky 7 Channel 3. Ako po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong hapong ito, ika-10 sa buwan ng Agosto 2020. Ako po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales, nag-uulat. Magandang gabi. Stay safe, stay healthy. Ingat kabayan. Magandang gabi. Ipinagkikilala ang Boss Herbal Capsule.
Ang herbal ay may mga pili at mahalagang sangkap katulad ng okra, saluyot, banaba at panak ginseng. Mga katulong sa mga acidic at may acid reflux, bloating, heartburn, mahinang panunaw, alimuranas, irregular monthly period, may mga cyst o bukol, diarrhea, weak immune system, high blood at diabetes. Mabibili sa mga piling tindahan sa lalawigan ng Marinduque. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa telepono bilang 0945-3045-761. Boss Herbal Capsule, ang bossing na mga herbal, non-therapeutic claim. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.